Ang buhay ay tila nagdiningning para kay Melissa Jubain. Meron siyang magandang trabaho na gustong-gusto niya, pamilya at kaibigan na mahal siya, at kakakasal pa lamang niya sa kanyang pinakamamahal na nobyo. Nasa kanya na ang lahat ng dahilan para sa magandang buhay. Ngunit ang lahat ay naglaho ng isang araw, ang babae ay hindi nakapasok sa kanyang trabaho. Ang mga pulis at ang lokal na komunidad ay hinanap ang babae sa kalapit na mga lugar. Umaasang matatagpuan ang babae ng buhay at nasa maayos na kalagayan. Ngunit ang kanilang pag-asa na makita pa si Melissa ng buhay ay naglaho nang makita ang bangkay ng babae. Ang magandang kinabukasan na naghihintay dito ay napalitan ng mga sigaw para sa hustisya. Ang mga detalye ng krimen na ito ay nagpagulat at nakakapanlumo para sa mga malalapit na kaibigan at pamilya ni Melissa, lalo na nung madiskubre nila ang salarin sa pagpatay. Bago natin alamin ang karakter ng killer, ay kilalanin muna natin kung sino si Melissa Jubain. Upang maintindihan natin ang buong kwento, ay babalikan natin ang simula ng kanyang kwento patungo sa kanyang malagim na katapusan. Si Melissa Jubain ay isang 32 years old cardiac nurse at nagtatrabaho sa isang ospital sa St. Vincent Medical Center ng mga panahon na nangyari ang krimen. Ang mga malalapit na kaibigan ng babae ay inilarawan siyang malambing, mabait, maawain at mapagmalasakit sa kapwa. Ang pamilya ni Melissa ay mga emigrante galing sa Pilipinas, ngunit ito ay ipinanganak at lumaki na sa Estados Unidos. Ang babae ay nagtapos noong 2014 sa Universidad ng Washington sa degree ng Health Informatics at Health Information Management. Kumuha din ito ng degree bilang isang nurse sa Universidad ng Portland. Ang isa sa mga profesor ng Pilipina ay inilarawan siyang matalino, positibo at masaya sa klase at pag-aaral. Dahil sa angkin nitong magandang pag-uugali, si Melissa ay sobrang nagustuhan ng kanyang mga katrabaho at kahit pa mga pasyente nito. Kapag ito ay walang trabaho ay palagi itong nagtatravel, pumupunta sa mga beach at ang paborito nitong lugar na pinupuntahan ay ang Hawaii. Doon ay nakilala niya ang kanyang magiging asawa na si Brian Lantero. Si Brian ay nagtatrabaho bilang isang US Navy. Noong panahon na iyon, ang Pilipina ay nakabase sa Oregon at si Brian naman ay nakabase sa Hawaii. Ang distansya na namamagitan sa kanilang dalawa ay hindi naging hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ang dalawa ay nanatiling matatag sa kabila ng long-distance relationship at palaging pinupuntahan ang isa't isa kapag mayroong free time at holidays upang makasama ang isa't isa. Sa aking ganda ng pag-uugali ni Melissa, ang pamilya ni Brian ay mahal na mahal ang babae at itinuring itong totoong parte ng kanilang pamilya. At noong October 2023, pagkatapos ng 10 taon ng long-distance relationship, si Brian ay tuluyan nang nag-propose ng kasal kay Melissa. Ang dalawa ay nagpakasal noong August 24, 2024. Na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya ng dalawa. Ang mga larawan ng kanilang kasal ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ang ibang video ay nagpapakita din na ang dalawa ay masayang sumayaw sa malambing na saliw ng musika. Makikita mo talaga sa mga pictures at videos na ang dalawa ay sobrang in love sa isa't isa at hindi na makapaghintay na simulan ang kanilang masayang pagsasama. Ngunit ang masayang pagsasama na iyon ay mapuputol sa pinakamalagim na paraan. Noong September 1, 2024, ang mag-asawang Brian at Melissa ay pumunta ng Washington upang makapiling ang pamilya ng babae. Ang reunion na iyon ay napakasaya at puno ng mga plano para sa kinabukasan. Pinag-usapan nila ang paghahanap ng trabaho ni Melissa sa Bremerton kung saan nakastation ang asawang si Brian upang ang dalawa ay magkasama na sa iisang bubong. Ngunit sa panahon na iyon ay kailangan niyang pansamantala na bumalik ng Oregon kung saan siya nakatira malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Noong September 2 ay nag-drive na ito ng 3 oras pabalik sa kanyang tinitirhan at ang dalaga ay naiulat na nakapagtrabaho pa
Kinabukasan, noong September 3. Noong September 4, isang pangkaraniwang araw lamang para kay Melissa. Maaga siyang gumising upang maghanda sa kanyang trabaho na dapat ay magsisimula ng alas 7 ng umaga. Bandang alas 6 ng umaga ay tinawagan niya ang kanyang asawang si Brian at ang dalawa ay nag-usap tungkol sa kanilang mga schedule at pagkatapos na ilang minuto na paglalambingan ay tinapos na nito ang kanilang pag-uusap habang nangako itong mag-uusap sila ulit mamaya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang maitim na anino ang nakabantay sa dilim. Naghihintay lang ng pagkakataon upang sirain ang kanilang magandang buhay. Ang mga katrabaho ni Melissa ay naalarma nang ang Pilipina ay hindi nagpakita sa kanyang pang-umagang trabaho sa ospital. Sinubukan nila itong tawagan. Tinawagan din nila ang kanyang pamilya, ngunit si Melissa ay hindi sinasagot ang lahat ng tawag galing sa katrabaho at kapamilya. Ang kanyang mga katrabaho ay nagtaka dahil ang babae ay hindi uma-absent sa trabaho nang walang pasabi. Mas lalo silang nagtaka dahil ang cellphone nito ay hindi kailanman nakapatay at alam din nilang kung nawala man ang cellphone nito ay gagawa ang babae ng paraan upang makakontak kahit isa man lang sa mahal nito sa buhay. Ang kasamahan niya sa trabaho ay nag-aalala na baka may masamang nangyari dito. O di kaya naman ay naaksidente ito sa kanyang apartment at hindi makatawag ng tulong. Habang lumilipas ang oras nang walang senyales ni Melissa, ang katrabaho nito ay na-report ang kanilang concern sa management ng ospital. At ang mga ito ay tumawag ng pulis upang magpagawa ng welfare check. Ang mga pulis ay natanggap ang tawag noong alas 10 ng umaga at ang mga ito ay kaagad na nagsagawa ng welfare check sa Pilipina. Ang mga pulis ay hiniling sa management na makapasok sa apartment ng Pilipina, ngunit pagkatapos nilang maghanap doon ay wala silang nakitang senyales na nandoon ang babae o kung saan man ito nagpunta. Ang mga pulis ay nagtaka na din dahil ang kanyang bag, susi at cellphone ay nawawala kahit ang sasakyan nito ay nakapark pa sa garahe ng kanyang apartment. Naiulat din na noong 6:30 ng umaga ang apartment ni Melissa ay binuksan gamit ang electric card. Ibig sabihin na ang babae ay maaaring lumabas o maaaring may pinapasok ito sa loob ng kanyang apartment. Noong hapon din iyon, bandang alas 3 ng hapon, si Melissa Jubain ay ipinasok na sa National Law Enforcement Database bilang isang missing na tao. Agarang isinagawa ang malawakang investigasyon sa pangunguna ng mga kapulisan na kumakatok sa mga malalapit na mga kabahayan at mga kapitbahay sa pag-asang may nakapansin sa Pilipina. Naghanap din sila ng mga surveillance footage na maaaring makatulong sa pagtunton sa kinaroroonan ni Melissa. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Melissa na sobra nang nag-aalala ay pumunta na sa Beaverton upang tumulong maghanap sa babae. Mga malalapit na kaibigan, katrabaho, pamilya at maging mga lokal na komunidad ay tumulong sa paghahanap sa Pilipina. Sinuyod nilang maigi ang mga lugar tulad ng mga parke, gubat at kahit pa ang mga bukas na espasyo sa pag-asang may makita silang lead na makapagtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang babae. Ang mga pulis ay nagdala din ng mga kadabro dogs upang makatulong sa paghahanap, ngunit ang mga ito ay bigo ding makahanap ng clue. Ang mga kaibigan ng babae ay nagdikit na rin ng missing flyers para sa mabilisang paghahanap. Sa mga ganitong sitwasyon ay dito mo makikita kung gaano minahal ng mga tao ang isang Melissa Jubain. Base na rin kung gaano ang mga ito na nag-effort matagpuan lamang sa maayos na kalagayan ang babae. Ngunit, ang mga araw ay lumipas nang walang senyales ni Melissa at ang posibilidad na makita siyang buhay ay unti-unting naglalaho at sa kabila ng walang resulta sa paghahanap, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay naglaho dahil 3 araw matapos siyang naging missing, ang mga pulis ay natagpuan na ang walang buhay na katawan nang nawawalang si Melissa. Ngunit ang mas nagpagulat pa sa mga tao ay ang pagkaaresto ng kapitbahay ng babae sa umano'y pagpatay dito.
Ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Melissa ay nanlumo sa kanyang sinapit at hindi maintindihan kung bakit ang isang tao ay gustong saktan ang napakabait na nurse. Kahit pa ang mother-in-law ni Melissa ay sinabing ang babae ay napakabait at marispetong tao. Dinagdag nito na ang anak niyang si Brian at ang buong pamilya nila ay sobrang nasaktan sa pagkawala niya. Ilang vigil ang ginawa sa pag-honor kay Melissa. Ang isa ay ginanap sa Universidad ng Portland kung saan siya nagtapos ng degree sa nursing at ang isa ay ginawa ng Oregon Nurses Association. Maraming mga tao ang dumalo, dala ang mga bulaklak at kandila upang makiisa sa pagdadalamhati ng pamilya at malalapit na kaibigan. At para ipakita kung paano minahal si Melissa ng mga tao, isang GoFundMe ang sinet up ng kanyang pamilya upang gamitin sa gastos ng kanyang libing. At doon ay nakatipon ang mga ito ng mahigit $50,000 sa loob lamang ng 24 hours. Ilang dating pasyente din ng babae ang pumunta sa kanyang apartment upang mag-iwan ng mementos para sa kanya. Pinapakita kung gaano si Melissa Jubain ay minamahal at patuloy na mamahalin ng mga taong malalapit sa kanya. Ang pamilya ng babae ay nagpalabas din ng statement bilang pasasalamat sa lahat ng pagmamahal, nagsuporta, nagdasal at tumulong sa paghahanap sa Pilipina. Kalaunan sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis ay natukoy na ang pangalan ng umano'y salarin, Bryce Jonathan Schubert, galing sa Newberg, Oregon. 27 years old at isa ring lisensyadong nurse. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa Providence St. Vincent Medical Center. Ang lalaki ay nakatira sa parehong apartment na tinutuluyan ng biktima kaharap lamang ng apartment nito. Hindi na iulat kung ang dalawa ay magkakilala o magkausap bago nangyari ang krimen. Pagkatapos ng pag-aresto sa killer, ang abogado ng salarin ay nagawang ipasara ang lahat ng importanteng dokumento kasama na doon ang probable cause document at ang search warrant affidavit. Isang kilos na magkukwestiyon sa kanilang ginawa dahil karaniwan ang ganitong dokumento ay available sa publiko at mga media. Magtataka ka na lang kung may isang tao bang pinoprotektahan ang salarin. Ang mga kapitbahay ng salarin ay sinabi sa media na ang lalaki ay kakaiba ang kinikilos sa mga panahong nawawala ang biktima. Ang salarin ay kinasuhan ng first-degree kidnapping na ang ibig sabihin ay kinidnap niya si Melissa na may intensyong saktan siya. Walang eksaktong ulat kung paano nangyari ang pagkidnap, ngunit bilang si Melissa na isang 5'2" at 120 pounds lamang at ang salarin na 6'3" at 230 pounds ay wala talagang pag-asa ang biktima. Humarap si Bryce sa hukom noong September 10 kung saan nagpasok ng not guilty plea ang kanyang abogado galing na rin mismo sa salarin. Unang second-degree murder na ikinaso sa lalaki ay itinaas na sa first degree. Kasama na doon ang first-degree kidnapping at ang second-degree abuse of a corpse. Sa kasalukuyan ay wala pang bagong update sa kaso at ang susunod na hearing ay magsisimula sa March 2026. Ang salarin ay nanatiling nakabilanggo habang naghihintay ng susunod na trial nang walang piyansa na mangyayari. Kapag siya ay mahatulang guilty, haharapin niya ang minimum na sentensya ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng paglaya pagkatapos ng 25 years. Kung sa tingin mo ay nakakagulantang na ang kasong ito, maghintay ka dahil ang susunod na episode ay mas nakakayanig pa. Pero bago tayo pumunta dyan, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas matindi pang mga episode na i-cover natin. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad at hindi ako magsasawang sasabihin sa inyo na mag-ingat tayong lahat.